sa iyong biyaya. Ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banya sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig.
say conquer the grave. Jesus conquered the Take me as you find me, all my fears and failures.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isa na naman pong linggo na magkakasama po tayo upang sumamba at makinig ng salita ng Diyos. I pray na yung nakaraang mga araw po natin ay maayos. Alam niyo po, sa sitwasyon natin ngayon, sa pandemic at kung may iba pang problema katulad ng mga kapatiran natin dyan sa Gloria 5, hindi po natin maiwasan na mag-isip ng kung ano-anong bagay. Mag-isip ng mga problema, mag-isip ng solusyon. Marami po. Nasubukan nyo na po bang minsan gusto mo nang matulog pero kung ano-ano yung tumatakbo sa utak mo? Napakahirap po, di po ba? Pag may mga problema na dumarating, minsan hindi lang isa, 2, 3, sunod-sunod. Nawawala ka sa wisyo. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kung saan ka magsisimula. Natatakot ka na kung ano yung susunod na darating. Di ba? Bigyan ko po kayo ng example. Dumating yung pandemic. Nawalan ka ng trabaho. Hindi mo alam kung paano pakakainin ang pamilya mo. Tapos noon, nasunugan ka pa. Sa tingin mo, ano na yung tatakbo sa isipan mo? Di ba? Kung ano-anong bagay na, may isang salita sa Tagalog na madalas ginagamit, yung tinatawag na buryong. Nabuburyong ka na. You don't know what to do. You don't know where to go. You don't know where to start. Ang hirap-hirap. Pero ito ang mas matindi. Lahat ng pumapasok sa isip mo, hindi na maganda. Puro negatibo na. Mga kapatid, hindi lang ako o ikaw ang nakaka-experience ng mga ganitong bagay. May mga bagay na pumapasok sa isip mo na nagiging dahilan para hindi ka na halos makakilos. Na nag-iisip ka na ng kung ano-ano, kadalasan masama na yung iniisip mo, na-frustrate ka na, masama ang loob mo, gusto mong magalit sa mundo. Kaya nga kadalasan, napupunta tayo sa inom. Di po ba? Lumingon ka sa paligid mo. Maraming tao na maraming problema, kahit pa Kristiyano, ang napupunta sa inom dahil sa mga bagay na tumatakbo sa isip nila. Mga kapatid, maniwala po kayo at sa hindi, ito po ang mga bagay na ginagamit ng kalaban, ginagamit ng Diablo para malayo po tayo sa Panginoon. Ang tawag po dito ay stronghold. Sa Tagalog po, kuta. Ibig sabihin, maniwala po kayo o hindi, dahil sa mga masasamang experiences, dahil sa masasamang pangyayari sa buhay natin, ginagamit po ng kalaban yan para magtayo ng kuta or stronghold sa ating buhay. Mamaya po ibibigay ko sa inyo kung paano ginagawa ng kalaban ito. Pero kung kayo po ay nakaka-experience sa kalagitnaan ng problema na kung ano-ano ang tumatakbo sa isip nyo, kadalasan masama, naapektuhan na ang pakikitungo nyo sa pamilya nyo, lagi kang galit, umiinom ka, lagi kang nakasigaw. Kaibigan, merong stronghold ang kalaban sa buhay mo. Nananahan, maniwala ka o hindi, nananahan po ang kalaban sa buhay mo. Ngayon, ang tanong po ay ganito. Paano po natin sisirain? How do we break down the strongholds
in our lives. Diba? Ito pong mga kuta na ito na tinayo ng kalaban sa buhay natin, kailangan po nating basagin, kailangan po nating tanggalin. Ngayon, ano po ba ang stronghold? Nakikita niyo po ba ang picture na to? Yan. Isa pong bantayan yan, isa pong castle. Makikita nyo, di ba? May pader, may tore. Malaki, mahirap pong pasukin. Diyan po, may mga ganyan po sa buhay natin. May mga strongholds, may mga bantayan sa buhay natin. Diyan po nakatayo, dito po nakatayo yan sa buhay natin at diyan nananahan ang kalaban natin. Mula po sa bantayan na yan, kinokontrol po ng kalaban ang buhay natin. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka makitungo sa ibang tao, naapektuhan po niyan. At higit sa lahat, ang relasyon po natin sa Panginoon. Ito po ang tanong natin sa sarili natin. Meron bang bantayan, meron bang stronghold ang kalaban sa buhay mo ngayon? Nananahan ba ang kalaban sa buhay mo ngayon? Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa isa na namang araw na binigay mo upang kami po ay makapanambahan sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo at ibinigay mo sa amin ang pagkakataon na muli makinig sa iyong salita at magpuri sa iyong pangalan. Panginoon, hindi po kami nararapat, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, linisin po kami ng banal na dugo ni Kristo, at naway sa araw na to ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa iyong pangalan. Panginoon, kausapin mo po ang iyong mga anak at itago mo po ang iyong lingkod sa likod ng krus ng Kalbaryo. At tanging pangalan lamang po ni Kristo Jesus ang maitaas sa araw na ito. We thank you so much for all of this in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Basahin po natin ang mga talatang ito. Ang una pong talatang babasahin natin ay mula sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Makikita po natin yan sa 2 Korinto or sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Patuloy po tayo. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, makikita po natin dyan. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, hindi po tayo nakikipaglaban sa laman. Madalas na sinasabi ko po sa inyong example ito. For example, pag ang dalawang mag-asawa ay nag-aaway, hindi po yung asawa ang kalaban. Hindi po yung laman na ito ang tinutukoy ko o kapwa-tao ang kalaban mo. Ang kalaban po natin ay yung nasa likod nito. At sa maniwala po kayo sa hindi, si Satanas po ang tunay na kalaban natin. Wala pong mas matutuwa na makikitang nag-aaway ang dalawang mag-asawa kundi ang kalaban natin. Ang dyablo po ay tuwang-tuwa pag nag-aaway po ang dalawang mag-asawa. Gayon din po,
Sa isang lugar po, madalas may mga nakakaaway ka. Hindi po yung taong yon ang tunay mong kaaway. Ang tunay mong kaaway ay ang diablo na ginagamit ang taong yon upang magkaroon kayo ng pag-aaway. Kaibigan, hindi po tayo nakikipaglaban lamang sa laman. Hindi po. Ang kalaban po natin ay espiritual. Spiritual warfare po ito na tinatawag. Kaya po, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Hindi po kaya ng laman na to. Ito, hindi po nito kayang makipaglaban ng spiritual warfare. Unang-una, napakahinaan po ng laman na to. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng banal na spirito. Kailangan natin ang tulong ng salita ng Diyos. Kailangan nating manalangin para tulungan tayo ng Diyos. Kailangan po ang Diyos ang makipaglaban para sa atin. Ito pong mga problemang hinaharap natin, hindi po ito ang kalaban. Hindi po. Parte po ito ng buhay natin. So paano po tayo naapektuhan ng kalaban na ginagamit ang mga problemang pinagdadaanan natin? Unang-una po tatandaan natin na ang demonyo po, ang diablo po, ang diablo ay isang manlililang, ang diablo ay kaaway. Siya po ay sinungaling. The devil deceives both believers and unbelievers. Doon po sa binasa natin, nakikita po natin noon na binubulag po ng kalaban ang tao. Para maniwala tayo sa mga bagay na hindi naman po totoo. Ang pinakamalaking kasinungalingan na ginagawa ng diablo ay para sabihin sa tao na hindi siya talaga nag-e-exist. May mga makikita po kayo, may mga makakausap po kayong tao. May mga mapapanood po kayo ng pelikula na sinasabi na ang demonyo po ay hindi totoo. Ang demonyo po ay hindi nag-e-exist o hindi nabubuhay, na kathang isip lamang siya. Hindi po totoo yan. Buhay po ang demonyo katulad ng Diyos, buhay na buhay ang ating Diyos, at ang demonyo ay walang ginawa kundi sirain po ang ating buhay. Pero ang talagang labanan dyan ay ang nasa ating utak. Yan po ang madalas na inaatake ng diablo. Kaya po may mga nakakausap po tayong mga tao na pag kinakausap mo, hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos dahil binubulag po yan ng diablo para hindi nila makita ang kaliliwanagan ng salita ng Diyos at ang napakagandang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. Napakasimple, di ba? Di ba nung ipinahayag sa iyo ang salita ng Diyos, nung sinabi sa iyo na ikaw ay makasalanan, na dahil sa kasalanan na yan, ikaw ay patutungo sa dagat-dagatang apoy. Pero mahal ka ng Panginoon, kaya napako sa krus si Kristo, namatay at muling nabuhay, iniligtas ka niya. Napakadaling maintindihan, di ba? Na kailangan mo ng isang tagapagligtas, na si Kristo lamang ang magliligtas sa iyo. Pero maraming tao ang nabubulag, hindi naniniwala dyan. Hindi naniniwalang may Diyos, hindi naniniwalang may demonyo, hindi naniniwala na patutungo ka sa impyerno dahil sa kasalanan. Maraming kasinungalingan. Maniwala kayo sa hindi. May mga Kristiyano na may problema rin sa ganyang bagay dahil nabubulagan sila. Nagkakaroon tayo ng stronghold sa buhay natin kung saan binubulag tayo o niloloko tayo ng diablo. At ang labanang yan, ang stronghold na yan, ay nasa isipan natin. Paano ba ginagawa ng kalaban yan? Paano ba ginagawa ng diablo na bulagin o lokohin tayo o magsinungaling sa atin? Kadalasan, it only takes one experience, one bad experience
to start building a stronghold. Isang masamang experience lang yan. For example, isa kang tapat na Kristiyano, isa kang mananampalataya, maganda ang takbo ng buhay mo. Diba? Napakaganda. Lahat kayo may trabaho, nakakasimula ka ng mag-ipon, nagbibigay ka ng iyong offerings, ng iyong ikapu, napakaganda ng buhay mo, wala kayong awayan ng asawa mo. Pero sa isang iglap, tinupok ng apoy ang iyong tahanan. Tinupok ng apoy yung komunidad mo. Back to zero kayo. Hindi kayo makapagtrabaho dahil kailangan yung asakasuhin ng bahay. Walang natira, kahit 5, walang-wala kayo. Sa umpisa, sasabihin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero kaakibat ng mga problemang ito ay mas malalaking mga problema. Sisimulan ka ng kalaban na mag-isip. Magtatanim yan ng duda sa utak mo. Anong klaseng pagdududa? Kung mahal ka ng Diyos, bakit hinayaan niya na magkaroon ng sunog? Alam naman niyang mahihirapan ka. Kung mahal ka ng Diyos, bakit hanggang ngayon hindi pa nakatayo ang bahay mo? Hindi ba dapat kung mahal ka ng Diyos, automatic, bibigyan ka niya ng pera para maitayo ang bahay mo? Simpleng duda lang yan. Pero magkukos na yan ng takot, magkukos na yan ng mga kung ano-ano sa isip mo. At hindi mo napapansin, dahan-dahan, itinatayo na ng kalaban ang kanyang kuta, ang kanyang stronghold sa isip mo. Pinagdududahan mo na ang Diyos. Bakit ang tagal-tagal? Hanggang ngayon, araw-araw ka nang nananalangin. Pero hanggang ngayon, yung bahay nyo, bakanting lote pa rin. Namumroblema ka na. Susunod, makakaisip ka na, paano mag-aaral yung mga anak ko? Hindi makapasok ng trabaho yung asawa ko. Anong kakainin namin? Yung mga tao, ito pa, susubukan mong lumapit sa kapwa mo Kristiyano, pero hindi ka pa utangin. Hindi ka bibigyan ng pera. Ito na naman ang Diablo, sasabihin sa isip mo. Kita mo? Kapwa mo Kristiyano, ayaw kang tulungan. Hindi ka mahal ni Lord. Magdududa ka na sa sarili mo ngayon. Lord, anak mo ba ako talaga? Bakit ganito? Then habang tumatagal, nagkakaroon ng tensyon sa pamilya nyo. Nag-aaway na ang magkakapatid, nag-aaway na kayong mag-asawa, at nag-aaway na kayo ng kapitbahay mo. Then may bubulong na naman sa isip mo. Kita mo na? Sabi mo, Kristiyano ka, pero bakit ganyan ang nangyayari sa buhay mo? Dahan-dahan, lumalaki yung kuta. Nagiging malaking pader. Diba? Nandiyan na yung kalaban sa buhay mo. Naapektuhan na yung pag-iisip mo. Ni hindi ka na makatulog. Nagkakaroon ka na ng pagkabalisa or anxiety. Pagkatapos ng pagkabalisa na yan, ang kasunod dyan, magkakaroon ka na ng depression. Pagkatapos niyan, magkakaroon ka ng tinatawag na trust issue. O hindi ka na basta-basta magtitiwala sa tao. Let me give you an example. Dahil dyan sa pinagdaanan mo, o sa mga pinagdaanan mo kung saan maraming tao ang nangako sa'yo, pero hindi tinutupad, o napakabagal tumupad. But the worst case is hindi tumutupad. Parang mga politiko yan.
mahihirapan ka na ngayon magtiwala sa ibang tao. Kahit napakaganda ng pangako sa'yo, hindi ka na magtitiwala. Ang masakit niyan, apektado yan kahit pagtitiwala mo sa Panginoon. Naintindihan mo? Sa isang bad experience, nagsisimula, lumaki. Naapektuhan kung paano ka mag-isip, ang pakiramdam at pakikitungo mo sa ibang tao, at higit sa lahat naapektuhan kung paano ang relasyon mo sa Panginoon. Iisipin mo na yan, hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka nararapat pagpalain ng Panginoon, hindi ka mahal ni Lord. Mag-iisip ka na yan, ano bang kasalanan ang nagawa ko? Lord, bakit mo ako pinaparusahan? Dahil ba hindi ako nakapanalangin kaya mo ako pinaparusahan? Dahil ba hindi ako consistent umaattend ng church? Dahil ba hanggang ngayon hindi pa rin ako tapat? Marami ka nang iisipin yan. Lahat ng kasalanan mo, iisipin mo na at sasabihin mo, galit sa akin ang Diyos. Mga kapatid, sa maniwala ka hindi, napakalaki na nung stronghold sa buhay mo. Trust issue is a stronghold. Doubts are strongholds. Worrying are strongholds. Marami na. Pero maniwala ka o hindi, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para tanggalin, i-demolish yung mga kuta na yan, yung mga strongholds na yan. Kapatid, kung ikaw ngayon ay nahihirapan dahil sa mga strongholds na yan, it's about time na i-demolish mo ang mga strongholds na yan sa buhay mo. Dahil naapektuhan na kung paano ka mamuhay, kung paano ka makitungo sa ibang tao, at higit sa lahat, ang pananampalataya mo sa Diyos ay apektado. Ano ba ang sources? Saan ba nanggagaling itong mga strongholds na to sa buhay natin? Unang-una po, kasalanan. May mga tinatago tayong kasalanan. Ano po yan? Ito po yung mga kasalanan na ayaw nating pawalan. Ito po yung mga kasalanan na ayaw nating bitawan. Let me give you an example. Mabilis ka mapikon. Konting biro lang o isang bagay na nasaktan ka, you lash out. Sumisigaw ka, lumalabang ka, nakikipag-away ka. Hindi mo mapigil yung temper mo. Meron kang kasalanan na tinatago. Diba? Kaya ka sensitive. Madalas, meron tayong kasalanan na ayaw nating bitawan. Hanggang ngayon, kapatid, may inom ka pa rin. Hindi lang basta inom, maramihan. Maramihang inom. Naninigarilyo. Minsan patago pa. Minsan, sobra kang chismosa. Kung i-chismis mo yung kapitbahay mo, grabe. Pero hindi mo siya inaakop na kasalanan. Yung kasi ang problema sa ating isipan, ang tingin natin sa mga bagay na yon, hindi kasalanan. Pero kapatid, kasalanan yon. At yung kasalanan na yon, ginagamit ng kalaban para maapektuhan ang buhay mo. Diba? Kailangan nating i-confess sa Panginoon yung mga kasalanan na tinatago natin. Naging saksi ako sa mga Kristiyano na
Alam ko na tapat, alam ko na nagsisilbi sa Panginoon, pero dahil sa tindi ng problema sa buhay, nagkakaroon ng galit, naglalash out, at nakikipag-away. Bakit? Bakit? Kasi may stronghold sa buhay nila. May stronghold. Mga kapatid, kung meron kang naitatagong kasalanan, galit man yan o kung ano, kailangan mong ikumpisal sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon. Aminin mo, Lord, ganito ang kasalanan ko. Patawarin mo ko. Tandaan mo kapatid, ang sabi ng Biblia, if we will confess our sins, kung ikukumpisal natin sa Panginoon ang ating kasalanan, He is faithful and just to forgive us of our sin. Papatawarin niya tayo sa ating kasalanan. Huwag kang matakot. Kahit anong kasalanan pa yan, isuko mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan na gamitin ng dyablo yung kasalanan na yan para magkaroon ng bantayan, ng kuta sa buhay mo. Don't give the devil a chance to have a foothold in your life. Huwag mong hayaan. Ikumpisal mo yung kasalanan na yan. Isuko mo sa Panginoon. Kung ano man yung tinatago mong kasalanan, isuko mo yan sa Panginoon. Huwag mong hayaang gamitin ng dyablo ang kasalanan na yan. Ngayon, para dun sa mga Kristiyano o mga kakilala natin na nagde-delve naman sa mga occult activities. Alam mo, sa halip na manalangin tayo sa Panginoon, pag may problema tayo, minsan, lumalapit tayo sa mga tinatawag na manghuhula. Diba? Aminin natin, sino sa inyo ang lumapit sa mga manghuhula? Pag lumalapit po tayo sa manghuhula, for example, may mga nawala kang gamit, may mga nawala kang bagay, or gusto mong malaman kung kinakaliwa ka talaga ng asawa mo. Diba? May mga problema na nilalapit mo sa panghuhula. Gusto mong malaman kung papasa ka sa exam. Pinahuhulaan natin. Mga kapatid, wina-warningan tayo ng Biblia tungkol sa mga bagay na yan. Hindi tayo dapat lumalapit sa mga bagay na yan. I know you are lacking the confidence para sabihin na pumasa ako. By God's grace, pumasa ako. So, ang ginagawa mo, nagpapahula ka. Sometimes, we lack the faith to ask God, Lord, protektahan mo kaming mag-asawa. Kaya pinahuhulaan mo kung kinakaliwa ka ng asawa mo. Mga kapatid, hindi ka dapat lumalapit sa mga manghuhula. Yung mga kabataan, nag-spirit of the glass pa yan. Spirit of the card, spirit of the... Kung ano-anong... May spirit of the pencil pa nga eh. May lumalapit sa mangbabarang. Di ba? Mga kaibigan, umiwas tayo sa mga occult activities. Dun sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Pag meron pa o lumalapit, meron pa nga mga white witch na tinatawag. Ayaw nila ng black witch kasi masama raw yun. Pero yung white witch, okay. Witchcraft is a tool of the devil. May mga nag-e-engage ba sa atin sa mga witchcraft? Magic. Black magic. Hindi raw black magic. White magic daw. Mga kaibigan, itong mga bagay na to, pinaiiwas sa atin ng Panginoon dahil kinakapitan niya ng kalaban para sirain ang buhay mo. Sa halip na nananampalataya ka sa isang Almighty God, hindi ka sa Kanya nananampalataya ka sa kapangyarihan ng ibang nilalang. Alam niyo po,
Hindi niyo po nalalaman pero si Ma'am Tin po ay dating witch. May third eye po yan. At kasama po nun, may mga sumpa na naaapektuhan yung buhay niya. Maaring may kapangyarihan siya. Hindi ko nasasabihin kung ano, pero nakakatakot. Pero dahil doon, sobrang pagdurusa po ang dinanas niya sa buhay niya. At kung hindi po namin yan naisuko sa Panginoon, tinulungan pa kami ni Pastor Pio dati para matanggal sa kanya yung kapangyarihan na yun. Siguro hanggang ngayon ay nagdurusa kami. Huwag niyo pong hayaan na matulad kayo dun sa dinanas namin. Huwag na huwag po kayo kakapit sa ganitong mga uri ng gawain. Iwas po kayo sa mga bagay na ito. Bukod po rito, bukod po sa kasalanan, bukod po sa pagpasok sa mga occult activity. O nga pala, bago ko makalimutan, kahit yung mga usog-usog, tawas-tawas, occult po yan. Hindi po yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Umiwas po kayo. Kung sa tingin nyo yung anak nyo na usog, dalhin nyo sa doktor. Hindi po totoo yan. Yan po ay kasinungalingan na ikinakalat ng kalaban. Bukod po dyan, may mga kasinungalingan po tayong pinapaniwalaan. Mga kasinungalingan tungkol sa Diyos. Alam po natin na ang Diyos ay mabait. Pero minsan, naniniwala tayo na sobrang understanding ng Panginoon. Totoo rin yan, understanding ang Panginoon. Pero, nakakalimutan po natin na ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Understanding at mabait ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin yan na i-compromise niya ang pagiging banal niya at ito-tolerate niya ang kasalanan na ginagawa mo. Madalas sinasabi natin, minsan lang naman. Siguro naman maiintindihan ako ni Lord. Ngayon lang naman eh. Isa yan sa mga kasinungalingan na ikinakalat ng demonyo. Hindi po yan iintindihin ng Panginoon. Ang kasalanan po ay kasalanan, may bunga yan. May bunga, may palo. Oo, hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Oo, mahal ka pa rin ni Lord. Oo, papatawarin ka ni Lord. Pero hindi ibig sabihin na hindi magbubunga ang kasalanan na yan. Napakasakit ng bunga ng kasalanan. Minsan, may mga kasinungalingan tayong pinapaniwalaan tungkol sa sarili natin. Unang-una, pangit. Kaya sabi natin, pangit ako. Kaya sabi natin sa sarili natin na wala akong talent. Sinasabi natin sa sarili natin na hindi ako mahal ni Lord. Hindi ako mahal ng magulang ko. That's why wala kang self-confidence. That's why mahina ang loob mo. Bakit? Kasi kung ano-ano ang naiisip mo tungkol sa sarili mo. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Tatandaan natin palagi yan. Hindi po totoo na dahil bumagsak ka sa kasalanan mo, hindi ka na mahal ng Panginoon. Oo, meron kang palo, oo, may bunga yan, pero ang Diyos ay mahal ka at laging nakahanda na patawarin ka at ibalik ka o i-restore ka. May bunga ang kasalanan, pero ang pagmamahal ng Panginoon ay laging nandiyan. Hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang gawin palagi talaga yung kasalanan. Ha? Hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang mamuhay sa kasalanan. Ang sinasabi ko lang, dahil sa mga kasalanan na tinatago natin, may mga kasinungalingan na ibinibigay ang Diablo sa iyo tungkol sa sarili mo para mawala ang self-esteem mo at mawala ang self-worth mo. Tandaan mo, napakahalaga mo sa Panginoon. Mahalaga ka, mahal ka niya, kaya namatay si Kristo sa krus para iligtas ka.
importante ka sa Panginoon. Marami pong kasinungalingan ang kinakalat ng demonyo tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili mo, at paano tayo tinitignan ng Panginoon. Pero lahat po ito ay kasinungalingan. I-reject po natin yan. Hindi yan totoo. Huwag po nating hayaan na manahan sa buhay natin yan at mag-create ng stronghold. Hindi po totoo yan. Importante ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Yung susunod po ay napaka-importante. Kadalasan po, pag masyadong maraming mapait na bagay na dumaraan sa buhay natin, nagiging bitter po tayo. Nagiging unforgiving po tayo. May galit ka bang tinatago laban sa ibang tao? Maaaring yung ginawa sa'yo ay talagang hindi kapata-patawad. Maaaring kilala mo kung sino yung sumunog ng lugar nyo. At sa sobrang galit mo, kulang mo na lang patayin mo. Medyo mahirap itong sasabihin ko sa'yo. Pero kung gusto mo na matanggal yung stronghold of unforgiveness sa buhay mo at mawala ang bitterness sa buhay mo, matuto kang magpatawad. Kaya kayo nag-aaway na mag-asawa palagi ay dahil nasasaktan kayo sa isa't isa. Matuto kang magpatawad. Kahit hindi pa humihingi ng tawad dyan, ihanda mo na yung sarili mo, magpatawad ka. Pastor, ayaw namang humingi ng tawad, wala naman siyang kasalanan daw. Alam mong may kasalanan, di ba? Alam ng Diyos may kasalanan. Matuto ka magpatawad. Bakit? Kasi ikaw pinatawad ka rin ng Panginoon eh. How does it feel kung hindi ka patawarin ng Panginoon? Masakit, di ba? Malamang nasa impyerno tayo lahat. Pero kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, tandaan mo to, bago mo isipin ang pride mo, bago mo isipin ang galit mo. Because God is testing you right now. And God wants you to tear down. Sirain mo yung stronghold na yan. Gusto niya patawarin mo yung tao na galit ka. Natatandaan ko dati na ikwento ko sa inyo tungkol dun sa presidente ng IGSL, si Kuya Tom Rojas. Kung paano pinatay yung isang mahal nila sa buhay. Sa halip, ang ginawa niya, dinadalaw niya ng madalas sa kulungan yung taong yon. Hindi niya pinapakilala yung sarili niya. Pero ang ginagawa niya, bina-Bible study niya, wini-witnessan niya yung taong yon. Hanggang dumating yung panahon na tumanggap yon sa Panginoon. Kaya mong gawin yon? Yon ang tinatawag na pagpapatawad. Kung may tinatago ka pang bitterness sa buhay mo, galit ka dun sa taong yan, sobra-sobra ang ginawa sa inyo, patawarin mo. Bakit? Para makawala ka rin sa tanikala ng kapaitan. Gusto mo ba lagi kang bitter? Ayaw mo, di ba? Gusto mo ba lagi may masakit sa dibdib mo dahil sa galit? Ayaw mo. Free yourself. Tear down that stronghold. Sirain mo. Tanggalin mo yan tanikala ng bitterness. Magpatawad ka. Hindi madali, kapatid. Hindi madali.
pero kailangan mo magpatawad. Lastly, generational sin. Ito yung kasalanan na makikita mo mula sa kanununuan mo. Hindi ko sinasabing minana ang kasalanan po, hindi namamana. We are responsible for our own sin. Pero merong tinatawag na kasalanan o uri ng kasalanan na nagagaya natin mula sa ninuno natin. For example lang, ang lolo at lola mo, pag nag-away, wagas. Ibig sabihin talagang sigawan. Ang lola mo, pag pinapagalitan o sinasaway ang nanay mo, kung sigawan, talagang talo ang Armalite, talo ang machine gun sa talas ng bibig. Lahat ng klaseng mura lumalabas. Witness ka doon. So ang nangyari, ginagaya mo. Ganon rin ang trato ng nanay mo sa'yo, at ganon rin ang trato mo sa mga anak mo. Maniwala ka sa hindi, ganon din ang gagawin ng mga anak mo sa mga apo mo. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Ang nanay mo hindi nang nag-oopo sa lola mo. Nakikita mo yon, so hindi mo rin inoopo ang nanay mo. Ang ginagawa mo, nakikita ng mga anak mo yon, ginagaya rin nila. Generational sin. Mga kapatid, hawa-hawa yan. Di ba? Minamana yan. Gusto mo ba na hanggang sa kaapu-apuhan mo, minamana nila yung kasalanan na yun? Huwag na natin sabihin na sugarol yung ninuno mo, kaya namana mo yan. Maniwala kayo, kahit ang pamilya ko, may mga sugarol sa pamilya ko. Muntik ko nang mamana. Kung hindi dinurog ng nanay ko yung kamay ko, nung nahuli akong nagbabaraha, hindi rin siguro ako titigil. May mga kasalanan na nagpapasa-pasa sa salinlahi. Hindi mo minamana yung kasalanan, pero yung kakayanan para gawin yung kasalanan na yon, dahil akala mo okay lang siya, minamana mo. At masakit, mamanahin sa iyo yun. Kinakapitan ng diablo, yung kasalanan na yan. Stronghold yan, mananahan sa iyo yan, mananahan yan hanggang sa kaapu-apuhan mo. Kung hindi mo yan sisibakin, kung hindi mo yan sisirain, hindi yan titigil. Kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para gibain yung mga kuta ng kasalanan, yung strongholds of sin sa buhay natin. Sirain natin. Ngayon na nakita mo tong 5 to, generational sin, unforgiveness, pinaniniwalaan nating mga kasinungalingan, occult activity, at unconfessed sin. Ngayon na nakita mo lahat yan, siguro it's about time na i-identify mo sa buhay mo kung saan nanggagaling yung stronghold ng kalaban sa buhay mo. Makikita mo yan, a stronghold can be identified by its recurring pattern. Example, pag meron kang problema, anong unang-una mong ginagawa? Mag-worry. Hindi ka lumalapit sa Panginoon eh. Hindi ka nagpe-pray. Siguro pag napaalalahanan ka, tsaka ka mananalangin. Nag-worry ka kagad. Pagkatapos ng worry, kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo, doubt, frustration, anxiety, depression, paulit-ulit. Ang problema mo palagi tungkol sa pera, ang reaction mo paulit-ulit. Alam mo,
Albert Einstein once said, insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Tagalogin po natin. Ang pagiging baliw ay paggawa ng isang bagay ng paulit-ulit at iniisip mo may ibang resulta. Kaibigan, pag hindi ka tumigil dyan sa ginagawa mo at paulit-ulit yan, meron kang stronghold. Ito ang katanungan. Nasaan yung stronghold na yan? Yan ang battleground mo sa buhay mo. Tungkol ba yan sa chismis? Tungkol ba yan sa relasyon? Tungkol ba yan sa pera? Trust issue ba yan? Saan nananahan ang kalaban sa buhay mo? Yan ang battleground mo. Yan ang stronghold mo. And it's about time na sirain mo yan. If it's a sin, i-confess mo sa Panginoon. Kung kasinungalingan, i-reject mo. Kung yan ay occult, kailangan mong i-reject, i-confess mo sa Panginoon yan. Bitawan mo yan. Kung unforgiveness yan, magpatawad ka. Kung generational sin yan, it's about time na ihinto mo na yan. Nasaan ang battleground mo? Saan ka palagi nahihirapan? Saan ka lagi bumabaksak? You need to identify that and you need to surrender it to God. Naghihintay lang ang Panginoon sa iyo. Ibinigay niya sa iyo lahat para ma-demolish ang battleground na yan. Ma-demolish ang stronghold na yan. At kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka niya. It could be drug addiction. It could be alcohol addiction. It could be nicotine addiction. It could be making lies. It could be rumor mongering. Kung ano-ano yan. Confess it to God. Ask Him for help. We are equipped, pero kung hindi mo kaya, tutulungan ka ng Panginoon. Ang punot dulo ng strongholds, ang punot dulo ng mga problemang ito ay ang desire natin. Ang punot dulo ng stronghold is our misleading feeling that we are not worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng mahal natin sa buhay, ng magulang. Kaya we try to prove ourselves. Gusto natin patunayan sa lahat ng tao at kahit sa Panginoon na we are worthy. Diba? Dahil sa dami ng kasalanan natin, dahil sa dami ng nagawa natin, pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya madalas pag may problema, naluluklok tayo sa doubt tsaka sa worry. Sinasabi natin, naku, may problema na naman ako sa pera, hindi ako pagpapalain ng Panginoon kasi ang dami kong kasalanan. Hindi ako pagpapalain ng Panginoon. Hindi ako tutulungan ni Lord kasi hindi ako consistent. Hindi ako tutulungan ni Lord kasi ang dumi-dumi ko na. Hindi ako tutulungan ng Panginoon kasi hindi ako kaibig-ibig. Kaibigan, huwag mong pagdudahan ang value mo. Matagal nang sinettle ng Panginoon ang value mo. Listen to me. Your value and your worth has long been settled. Ibig sabihin, bago pa lang, wala ka sa akin, bago pa lang mamatay si Kristo sa krus, nakita na niya kung sino ka, anong kasalanan mo, at anong gagawin mong kasalanan. Kasama niya na ipinako yun sa krus ng Kalbaryo. Anong sabi ng Biblia? Having canceled the charge of our legal indebtedness.
Kasalanan natin yon. Inakusahan tayo dahil sa kasalanan natin. Which stood against us and condemned us. Ang kasalanan natin, kinokondemn tayo. Diba? Kaya madalas ang pakiramdam mo sa sarili mo, napakababa mo. Bakit? Dahil sa kasalanan. Diba? Madalas yan, pagkaharap mo, magulang mo, ipapakita mo yung card grade mo, ang baba-baba, ang baba-baba rin ang pakiramdam mo. Kaya ka nagagalit, kaya ka nagla-lash out. Diba? Because sin is condemning you. You have that guilty feeling. Diba? Kahit wala namang sinasabi yung kausap mo, sobrang guilty mo, nagagalit ka. Diba? Hindi alam ng kausap mo kung bakit. Because sin is condemning you. Pero nakita na ng Panginoon yung kasalanan na yon bago mo pa gawin. Bago ka pa ipanganak. Kasama niya, ang sabi ng Biblia, He has taken it away, nailing it to the cross. Your sin, past, present, and future, God has seen it, God knows it. Kasama yon na ipinako sa krus. Binayaran ng Panginoong Hesukristo. Importante ka sa Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Kaya niya sinasabi ito sa iyo ngayon. Tanggalin mo yung mga strongholds na yan. You are loved by God. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na may strongholds ka sa buhay mo. Kaya ngayon, ini-expose niya yung stronghold na yan. Kung ano man yan. Hindi ko alam ang buhay mo. Ikaw ang nakakaalam niyan. Alam mo kung ano yung battleground mo. Alam mo kung saan ka lagi bumabaksak. God wants you to tear down that stronghold. And He wants to help you. Mga kapatid, bago tayo magtapos, ano yung stronghold na yan sa buhay mo? Maybe it's time to confess it to God and ask Him for help to tear it down. Kaibigan, naghihintay lang ang Panginoon sa iyo. Gusto ka niyang tulungan. Bakit? Dahil mahal ka niya at napaka-importante mo sa Kanya. Tandaan mo, ito tatandaan mo palagi. Anak ka ng Diyos. Importante ka. At mahal ka ng Diyos. I'll give you a minute or two. I want you to pray. I want you to confess that sin. And I want you to ask God to help you tear down that stronghold. I-demolish yung stronghold na yan. At tulungan ka niya. Why don't you pray right now? Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Tinataas ko po sa inyo ang iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo po sila. Bawat isa sa amin ay may mga strongholds, Lord. Tear it down, Lord. Break it down. Thank you for helping us identify those strongholds. And Lord, we repent of our sin. Patawarin mo po kami. Help us to put a stop to this and break down these strongholds. And Lord, help us to give us a fresh start. We surrender all these things to you. And we pray by your mercy and by your grace, nagagabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kami to reject the devil. Protect us, dear Lord. Help us to identify the lies that the devil is spreading. Help us to reject it and just hold on to the truth of your word. We thank you so much. We praise you. We thank you for all this. Lead us once again, O Lord God. Lead our life. Hold us. Lead us and guide us. We thank you so much. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga kapatid,
Ang sabi ng Biblia, pag pinalaya kayo ng Panginoon, tunay ngang malaya ka. Kaibigan, if you confessed your sin, if you repented of your sin, if you surrendered everything to God, those strongholds are broken and you are free. The Bible said, you are free indeed. Kaibigan, tandaan mo to palagi. Mahal ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan. Napaka-importante mo. Ang value mo sa Panginoon ay katumbas ng buhay ng Panginoong Hesukristo na ipinako sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Ganon kataas ang value at pagpapahalaga ng Panginoon sa iyo. Kaya wag na wag mong iisipin na wala kang halaga. No. You are very valuable to God. Muli, mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Lagi niya tayong kasama. I will never leave you nor forsake you. Have a blessed Sunday to everyone. And from all of us here at the Praise Church, tandaan niyo po, lagi namin po kayong pinapanalangin. We give back all the glory and all the honor to our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen.